Na-distract ang lalaki at may nabangga. Agad siyang lumabas. Isa palang baboy. Nakahinga si Away. Buti na lang at hindi tao. Pero di inakala, may dalang pagbabago ang baboy na ito. Mukhang mamamatay na. Gusto ni Away na iligtas ito. Kaya sinakay sa kotse. Pero walang nakitang ospital. Sa oras na ito, namatay na ang baboy. Pero di naman nagalit si Away. Nagpasya siyang maghukay at ilibing ito. Pero habang abala siya, may isang anino ang nakita. Natakot si Away at pinulot ang pala. Pero bago siya magsalita, biglang sumigaw ito. Ang mas nakakatakot, muling nabuhay ang baboy. Natulala si Away. Dinala niya pabalik ng kotse ang baboy. Lumapit ang tao. Isang babae pala. Sabi niya sa kanya ang baboy. Nagulat si Away. Pamilya pala ito. Para humingi ng tawad, nagpasya si Away na ihatid sila. Nakarating na sila sa bahay ng babae. Parang wala lang nangyari sa baboy. Bumaba ng sasakyan. Nalito si Away. Ang pamilya ng babae ay isang magsasaka. Mabait si Away. Naglabas ng alak ang babae. Nagustuhan niya rin ito. Inamoy niya ang inumin. At ininom ito. Magsisimula na ang bangungot. Naubos na ni Away. Kakaiba ang ngiti ng babae. Naramdaman ni Away na may mali. Okay naman ang tolerance niya. Pero bakit nahihilo siya? Pero huli na. Nahimatay si Away. Paggising niya, nakahiga siya at hubad sa lupa. Nakakadena ang leeg. Puno rin ng sugat ang katawan. Tila maraming pambubugbog. Walang ideya si Away. Nanginginig siyang tumayo. Nakita niyang nasa babuyan siya. 2 tao ang biglang pumasok. Ang babae at ang kanyang ama. May dalang balde ang babae. Sinabihan niya si Away. Ito na ang iyong pagkain. Nang makita ang balde, natulala si Away. Sinipa niya ito. Hindi ako ang iyong baboy. Susugod na sana ang matanda. Pero pinigilan siya ng babae. Matapos marinig ang pag-uusap ng mag-ama, nanlumo si Away. Siya ay tinuring na parang baboy. Isang kadena ang nasa leeg. Sinaktan siya ng ama ng babae. Ang dahilan ay, para dumami ang mga baboy. Oo, tama ang narinig mo. Para ipares siya sa inahing baboy. Siyempre ayaw ni Away. Nanghihina ang kanyang mga paa. Parang may butas. Gusto niyang tumakas. Ngunit may kadena sa leeg. Wala siyang magawa. Sa sandaling ito, isang lalaki ang pumasok sa kulungan. Pinakawalan siya. Natigilan si Away. Walang oras mag-isip. Dapat makatakas. Tumakbo sila. Papunta sa gubat. Pero humabol ang babae. Buti na lang at pinigilan siya ng lalaki. Pero biglang huminto si Away. Dahil may mga lobo sa harap. Maraming mga mata. Yun pala, di siya niligtas para sa sarili. Kundi para patayin siya. Dahil matagal na nitong gusto ang yaman ng babae. Pag siya ang napiling pares, pwede niyang makuha ang yaman. At mapang-asawa ang babae. Pero nasira ang plano niya sa pagdating ni Away. Ano nga ba ang gusto niya? Napaisip si Away. Papatayin siya ng mga lobo. O babalik sa inahing baboy. Lalasunin na ng lalaki ang babae. Pero sinakaw ni Away ang lalaki. Sa huli kinadi na siya ulit. Para magpasalamat, binigyan siya ng pagkain. At trabaho. Ang pagpapaligo sa mga baboy. Mas mabuti kung mas malinis. Basta siya ay masunurin. Makakakain siya ng masarap. Unti-unti, nasanay si Away sa ganitong buhay. Dahil maayos ang pinakita, hinaban ang kadena niya. Para makalabas siya, huminga ng sariwang hangin. Medyo sumakit ang ulo sa malinis na hangin. Habang nagtratrabaho, nakita niya ang baboy. Di inaasahan. Sino ang may alam? Naku po, nagsasalita ang baboy. Agad bumalik si Away. May pag-iisip ba ang baboy? O si Away ay naging baboy? Di na niya kilala ang sarili. May handaan nung araw na iyon. Dahil maayos si Away, nagpa siya ang ama ng babae na isali siya. Kumain sa mesa. Sa gabi, pabalik na si Away sa kulungan. Pero tinahol siya ng aso. Pero masyadong malakas ang aura ng lalaki. Dahil sa takot, nagtago ang aso. Kampante pa rin si Away. Pero sumunod, isang tao ang gumapang palabas. Tininggan ni Away. Ito pala ang payat na lalaki. Noong nakaraan, siya ay pinarusahan. Tumahol ang aso. Tumingin sa tabi. Nandoon ang kotse. Pumasok siya sa kotse. Gustong isara, pero nakalimutan may cadenang sa leeg.
Ipinatong ang mga kamay sa manibela. Subukang maalala ang dati. Pero nang buksan niya ang ilaw, ang babae ay nakatayo sa harap ng kotse. Siyempre, nahulog si Away sa patibong ng lalaki. Pinaghahampas na naman siya, hanggang sa pinigilan ng babae. Ngunit para kay Away, wala lang ito. Ang totoong bangungot ay maging pares ng mga baboy. Para maparusahan si Away, pinaikli muli ng ama ang kanyang kadena. Habang may nagtatrabaho, dumating ang baboy at binigyan siya ng gamit. Agad pinutol ni Away ang kadena, at lumabas kasama ng baboy. Sumakay siya sa likod ng truck. Pagkaalis ng truck, niyanig nila ang truck. Natamba nga ito. Tumakbo si Away palabas. Tumakbo papunta ng gubat. Samando naman ang mga baboy. Pero walang pakialam si Away. Mabilis na tumakbo. Pero, bigla siyang nahulog sa isang bitag. Nawalan ng malay. Paggising niya, gabi na. Gusto niyang umakyat, ngunit nabigo. Desperado na. Ang hirap makatakas. Nahulog pa sa bangin. Pero di pa rito nagtatapos. Kinabukasan, isang lubad ang nahulog mula sa itaas. Tumingala si Away. Ito ay mula sa baboy. Natuwa siya. Agad ginamit ang lubad. Ang galing naman ng baboy. Lalo pa, tinulungan siya nitong maalis ang kadena. Sa oras na ito, dumating na rin ang iba. Niligtas pala siya ng mga ito. May naramdaman si Away. Nagpasya siyang umalis kasama ang mga ito. Kumuha sila ng mais ng magutom. Ang mga baboy ay huminto. Lumapit si Away. Ang ama ng babae ay nakahiga. Hinabol pala sila. Pero nasugatan ang paa. Tinulungan naman siya ni Away. Saka dinala pabalik. Di inasahan ni Away. Di na siya kinulong. Sa halip ay ibinigay ang anak para pakasalan. Pati ang farm ay ibibigay. Dahil mabait si Away, tinanggap ito ni Away. Naging masaya ang kanilang buhay. Lumipas ang ilang taon. Ang baboy ay lumaki na. Pinuntahan nito si Away. Sinabi na gustong umalis. Tinanong kung sasama siya. Nag-isip si Away. Sanay na sa buhay dito. Siguro ito na ang kapalaran. Sa huli, pinagmasdan niya lang ito. Napaisip si Away.